sky. We see them flying free. That's just like you and me. Everyone is lonely sometimes, but I would walk 1,000 miles to see you rise. You are not alone, we're family. Hold me, let's escape all this reality. You are my symphony. By your side, we have unity. You are my energy, my guiding light. We are unity. We are unity. We are unity. Over the rain, my power, a thunder starts to roar. The lightning wakes the wave, but through it we are brave. Everyone is lonely sometimes, but I would walk 1,000 miles to see you rise. You are not alone, we are family. Hold me, let's escape all this reality. You are my symphony. By your side, we are unity. You are my energy, my guiding light. We are unity. We are unity. We are unity. You are my symphony. By your side. You are my energy, my guiding light. We are unity. We are unity. Okay. Now, June, you sa TNVS, may mga nagsasabi sa akin, Sito, yung mga TNVS, mag-iingat sila kasi dahan-dahan kinakain na sila ng mga korporasyon at ng mga celebrity investors, etc. Meron akong alam na TV personality before COVID, bumili ng 50 cars para gawing TNVS. Ngayon, si Grab sinabi they want to have, I think, I hope I'm not mistaken, but something like 4,000 or 5,000 units out on the road. Hindi ba kayo natatakot na isang umaga magising kayo na, oops, wala na palang single proprietorship dito? Ngayon pong panahon na to, talagang yung monopolya dito sa TNVS ay nandyan na, katulad ng Grab, no? Matagal na po yan, simula nung nawala yung Uber na kompetensya nila. At Sir Sito, hindi lang po 4,000 ang ilalabas ng Grab dahil nung mga nakaraang linggo, napabalita naman na nakipagpulong ang mga Grab executive kay Pangulong Bongbong Marcos at nangako sila ng 500,000 livelihood na investment para dito kay Pangulong Bongbong Marcos para sa mga Pilipino daw. Ito po kasinungalingan po ito dahil hindi naman po sila naglalabas at nag-i-invest ng mga sasakyan. At after ilang araw lang, ang LTFRB naglabas kaagad ng anunsyo na magbubukas ng 100,000 franchise for TNVS. Aba, teka, papatayin nyo kami mga TNVS dahil reklamo na nga ng mga driver after holiday, kulang na, wala nang halos pumasok sa kanilang mga
application, bookings. So kulang na yung pasahero. Tapos magdadagdag ka ng 100,000 prangkisa. Pangalawa, saan mo ilalagay dito sa Metro Manila yung 100,000 sasakyan? Ay, sa ano naman daw, June, kakalat naman daw sa Baguio, Pampanga, sa Clark daw, at sa Cebu, etc. at Davao. Sir Sito, yung 100,000, dito lang po yan sa NCR. Yung 500,000, yung pong 500,000, yan yung ikakalat nila sa iba't ibang lugar dito sa ating bansa. Kaya ito po parang ano bang nangyayari sa atin dito? Sinong bibili ng mga kotse kasi o ng mga vans kasi sabi mo korporasyon. So hindi naman kaamo bumibili ng sasakyan yung Grab o yung mga ibang TNBS. Sino magbabayad nun? Alam niyo po, mga operators po, mga single operators na gustong maghanap buhay, ang bumibili niyan. So ito pag in-announce kasi ng ating gobyerno na merong opening ng franchise, alam niyo, napapaisip yung mga kababayan natin na nakaipon, mga OFW, umuwi sila rito dahil pagkakataon nilang magnegosyo dito. Kaya lang, hindi nila alam yung mga gustong naiinganyo magnegosyo nito na pagkalugi ang resulta nito dahil sa dami ng TNVS at kakulangan sa pasahero, hindi rin kikita, baka mahatak lang yung mga ilulon nilang sasakyan. Ganyan po yung nangyayari ngayon. Simula nung pandemic, marami nang nahatak. At ngayon, nag-open sila ng mga slots na napakarami. Talagang, ang lugi dito, yung mga operators na tumataya para mag-invest sa sasakyan. Yung transport network company naman, wala namang pakialam sa mga operators. Sila kabig lang ng kabig. Meron silang 21% sa lahat ng pasahero na isinasakay ng TNBS. Tanungin ko lang si June kasi baka mamaya malobat si June at namamaos June, matanong ko lang, anong reaction mo dito sa posibilidad na ito na kayo maglabo-labo na dyan dahil laban-laban na kayo dahil ayan, pag may strike, patakbohin yung mga tricycle kahit saan. Pag nagka-windang-windang yan at nagtaasan ng presyo, ang pinakakalaban nyo, sigurado itong mga angkas, Mubit, etc. Tama kayo dyan, Sir Sito. Ang punot dulo ng problemang ito ang ating gobyerno, ang LTFRB. Dapat pinag-aaralan ng LTFRB ito bago maglabas ng napakarami, libu-libong prangkisa. Dahil tama po kayo, sa bandang huli, kami ang magpapatayan sa kalsada dahil kami ang magkakukumpetensya. Pero dapat ang iniisip ito ng ating gobyerno kung paano kaya nga nandyan sila para magtakda ng bilang kung ilan ang inilalabas. Dapat ang MMDA pinoproblema ang traffic. Araw-araw pinoproblema ang traffic. Ang LGU pinoproblema ang traffic. Ang LTFRB naman, labas ng bagong prangkisa. Parami sasakyan, nangiinganyo ng napakaraming sasakyan. Ano po ba itong samahan yung laban TNVS at ano po ang panawagan ninyo? Ang laban TNVS po ay ito po yung mga samahan ng mga drivers and operators ng mga nagtatrabaho sa mga platforms, no? Ito yung mga TNVS driver, mga four wheels, at may mga motorcycle taxi at mga delivery riders. Kami po yung tinatawag na TNVS, Transport Network Vehicle Services. Yung mga dumadaan sa platform, yan po. Okay. At ano yung panawagan ninyo? Ngayon po, ang panawagan po namin kasi medyo naaabuso po yung mga commissions na kinakaltas sa mga kasamahan naming driver. Kawawa naman po dahil umangat na po sa 21% ang kinukuha ng ibang kumpanya na transport network company. Kaya po nananawagan po kami sa LTFRB, sa ating gobyerno, na sana po panahon na para i-regulate ang
komisyon na kinukuha ng mga transport network companies. Oo. Hindi, Sir Jun, I'm just curious, no? Nung nag-umpisa po kayo, ano ba yung dating komisyon po na kinukuha po nitong mga TNCs po? Was it always at 21% o bigla na lang po every year may graduated po increase? Baka pwede nyo, baka may bigyan ng history. Alam niyo po, dati po ay nasa 20% na po yan. Okay. So, simula pa lang 20% na po talaga. Tapos naging Opo, at 21. nagbibigay ang mga transport network companies na mga insentibo. At Like ano po yung incentives? ito po yung pag na-hit mo yung mga trips mo ay magbibigay sila ng karagdagang kita para Wala sa na mga yun. drivers, no? Nawala na po yun, bumaba na po ng gusto. Dati po, ng Uber time, magkaroon ka lang ng mga 35 trips. Pag na-hit mo 35 trips, meron ka ng additional 2,000 to 5,000 pesos na ibinibigay. At wala na po ito noon. Wala na po ito ngayon. At yung ibang transport network companies naman, nagbibigay sila ng 16, 17, 18% lamang kapag na-maintain mo yung dami ng trips mo kada buwan. Pero ngayon, kung bakit na-trigger po ulit ito, December 2022 po, at pinananawagan na po natin ito sa LTFRB, pero bakit po na-trigger ito? Noong March 1 po, nagpatupad po ang isang transport network company, nagngangalang Grab po, na dati naman po, sagot nila ang 20% na discount para sa senior citizens, person with disability, at saka students. 2%, 20% po yan na dati sagot po nila. Ngayon po, ipinapatong na po sa drivers. Ang driver na po ay kinakaltas. Isipin niyo po, TNC yan? 21... Grab. Grab yan? po, Grab. 21% na po ang kinakaltas nila sa mga drivers plus 20%, 41% na. So, ang laki na po ng Grabe kaltas. naman. Hindi naman po. Totoo po yun, grabe. Hindi pala ang gasolina Grab. po ngayon, napakataas. Grabe. Grabe. Oo. So Sir Jun, ito no, bakit po sila nagtaas ng 1% po no from 2021? Pinapahintulot ba ito ng LTFRB? Pwede ho ba sila arbitrarily they can increase their commission rates? Hindi ba ito pinagdidinig muna sa LTFRB para po pagtaas po ng pamasahe po sa mga jeepney, sa mga taxi, ganun din? Yun nga po ang hindi natin malaman eh. Basta meron silang kapangyarihan na bigla-bigla na lang baguhin ang mga commissions nila. Pwede nilang itaas ora mismo na walang konsultasyon sa atin at walang pagdinig man lang sa LTFRB. Kaya po, sa tingin ko, panahon na para pasukin or pag-aralan ng LTFRB na dapat i-regulate naman nila. Kaya para naman protection ito ng mga drivers na kasamahan natin. Sige. Pag kayo nagpa-deliver sa rider, ikaw pa palagi ka niya, rider. Magkano ang binibigay ninyong tip sa rider nyo? Ikaw ba yung nagbibigay ng tip o ikaw yung nuknukan ng kunat na hindi mo man lang binibigyan? Minsan may 50. Ay, magalante. Minsan pagka walang pera, puro barya. Binibigay mo yung mga barya? Binibigay ko yung barya. Ay, bakit ka mo kunatanong? Kasi partner, malaki pala yung bawas di umano ng platform. Bakit? Sa kinikita ng mga rider. Olo? Siyempre, tama naman na may porsyento yung platform. Oo. Dahil siyempre, ang booking, sa platform ka naman nagbubook eh. Correct. Di ho ba? Oo. Pero huwag naman yung sobra-sobra naman dahil ang nagpapakahirap naman para sa delivery, hindi naman yung platform. Oo naman. O hindi yung rider na sinusuong yung nuknukan ng init na panahon, yung traffic, yung ulan, yung polusyon. Lahat. Oo. Diba? Tapos hindi nyo bibigyan ng tip. Ako lagi ko nang... Yun na nga lang, parang tip direkta sa kanya. Oo, direkta. Pero minsan yung parang ang pagka nag-book ka na, parang pasok na doon yung tip mo.
kaya lang pa na nga, namumursyento nga yung platform. ba? Kasi nga dumaan ka nga sa platform. Yan. Anyway, Sino mo yung platform na yan? Nagsisimula ba sa letrang S at letrang L? Marami yan, partner. Marami yung Marami. platform. Okay, Si Jun De Leon, ang president ng Laban TNVS, kakausapin. Jun, saglit lang, Jun, ha? May sisingit lang akong commercial. 1 minute and 30 seconds lang. Magbabalik pa rin po ang Gising Pilipinas! Gising! Gising! Pilipinas na! For the win ang mornings dito sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. Mas maaga tayong babangon, maglilingkod at magbabalita. Kaya buksan na ang mga radyo at telebisyon, mga kaserbisyo. Gigisingin ka ng pinakamainit na mga balita mula alas 4 ng umaga. Hatid ng Radyo 630 Balita, Lunes hanggang Biyernes. Pagdating naman ng alas 4 ng Sabado, sama-sama nating ibibida ang mga kwento mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Hatid yan ng Yan Tayo. At pagsapit naman ng alas 4 ng Linggo, mag-relax at salubungin ang saya ng araw kasama ang mga kwento at impormasyon hatid ng Sunny Side Up. Kaya san ka pa? Forever ang saya kapag nakatuto ka sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. Anong ganap? Kami po ang iyong 3-in-1 sa balita at impormasyon tuwing weekend. Usisain ang balita at impormasyon gigising sa iyong kaalaman. Taon-taon na lang, di ganito tayo, parang walang katapusan yung problema natin. Tutukan ang mga eksklusibong panayam at maging sa talakayan. Wala naman po tayong namamonitor na epekto. Sa Anong Ganap? Tuwing Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. Mga balita at impormasyon unang ihahain sa iyo ng Teleradyo Serbisyo Balita. Kasama sina Kabayan Noli Di Castro at Joyce Balancio. Lunes hanggang Biyernes, alas 7:30 ng umaga sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. Gising na! Gising na! Bango na! Bango na! Gising Pilipinas na! Magandang umaga sa iyo, Dr. Carlo Lazaro. May option din naman add tip sa app. O kaya lang, baka yung add tip, may porsyento din yung platform. Di ba? Oo. Anyway, usapin natin si June De Leon. Meron ka ba? Wala. Sige, mamaya. Si Eric Galang pala, sabi niya may napanood akong video ng isang joyride rider, nagrereklamo siya kasi pati raw sa tip. Sabi sa iyo pati sa tip niya may kahati si joyride. Hindi ko alam kung totoo. Ay tanongin natin si June, ito nakakaalam. Si June De Leon, ang pangulo po ng Laban TNVS. Magandang umaga sa iyo, June. Good morning. Good morning, Ma'am Doris. Good morning po, Sir Alvin. Opo, ano ang panawagan ninyo? Doon muna tayo magsimula, kaugnay dito sa kinikita ng mga rider sa kabuuan ng ibinibayad ng customer sa platform. Opo, Sir Alvin, talagang nananawagan po kami sa ating gobyerno na i-regulate na po, panahon na po para i-regulate ang komisyon ng mga transport network companies para hindi po naaabuso ang ating mga kasamahan na driver, na rider, yung mga delivery riders, yung mga four wheels at saka mga motorcycle taxi riders. Dahil napakataas na po ang komisyon na kinukuha nila at wala pong proteksyon. Wala man lang mga benepisyo ang ating mga kasamahan sa kalsada na naghihirap. June, gaano kalaki yung June? Gaano kalaki ang porsyento ng mga platforms na 'yon sa kinikita ng rider o driver? Ang mga porsyento po nasa minimum po na 20%. Yung iba po umaabot pa ng 20. Opo. Akala ko 15 lang, June. Oo, akala ko. Hindi po totoo 'yan. Minimum po 20% ang pinakamababa na kinukuha po ng mga transport network company sa mga riders. Ganun. Ang buong akala ko talaga 15 lang. So pag sinabi mo halimbawa lang, hindi po natin masama ang papel ng mga platform owners because sila naman talaga ang conduit from the customer Correct. Ano to the sabi rider. Mo, wala kang customer kung wala yung platform. Kasi doon magbubook yung customer, hindi ho ba? So for example, ano bang malaki diyan? Mga Lala Move ba yan? Mga ganun bang tinutukoy natin? Mga Grab, Lala Move, Angkas, mga ganun ba yon, June?
Opo. Lalo na po Joyride. yung Grab. Alam naman po natin, yung Grab, sila po ang talagang na monopolyado ng Grab, ang TNBS. At gusto pa nga pong pumasok sa motorcycle taxi ng Grab. Kaya sila po ang pinakamataas na nagkakaltas ng komisyon. So yung sa At, Grab, 20% ang kinikit ng buong bayad ng customer, 20% goes to Grab. 21% po. 21? Ba't may butal pa? Oo. Alam nyo, nung December 2022, tinutulan nga po natin yan at tumingi tayo ng tulong sa LTFRB para i-regulate na dahil po sa bigla ang mga pagtataas nila. Dahil sa kasama pala, hindi po tayo napansin. Kaya ngayon na naman, nung March 1, kasi po dati sila sumasagot ng mga diskwento ng mga student, PWD, at saka senior citizens. 20% po yun. Tapos, nung mga nakaraang buwan, naging 50-50 na. So, 10% sa driver, 10% sa kanila. Aba, nung March 1, 20% na, dinagan na lahat sa driver. Ganun. 21% po yung commission nila plus 20% na discount. 41% na po ang ikakaltas sa driver. Hindi naman po nagagasolina ang mga transport network company. Hindi naman po bumibili ng pyesa. Wala na pong matitira talaga sa mga drivers na kasamahan natin. So anong panawagan no, Jun? Ano ba ang makatarungang porsyento? Kinikwento ko kay Bigornia na kailangan may porsyento din yung platform kasi may investment din naman siya sa platform. Para fair is fair, may cost din siya. Ano po? Ano ang makatarungang porsyento? Tama naman po kayo. Dapat po may porsyento dahil syempre platform nga po nila yun. Pero sana naman, wag naman 20%. Wag naman 21%. Sa amin po, sapat na po sana yung 10 to 12%. Depende po natin sa taas ng gasolina siguro. Kapag mataas po ang gasolina, siguro tama na po yung 10%. Pag mababa naman po, pwede naman pong itaas naman ng porsyento. Para naman yung driver, hindi araw-araw naghihikahos. At alam nyo po, para kumita ang driver, pumapasada yaan ng 12 to 16 hours na. Hindi na po healthy yaan sa katawan ng driver at kawawa na rin po. Pag na-disgrasya po yaan, pati yung pasahero madadamay po. So, yung sa 12 to 6 So saan naglalaro dapat? hours, delikado na po yan. Correct. Saan naglalaro dapat ang porsyento? 10 hanggang 15 lang? Opo. Kasi po, Sir Alvin, bigyan ko po kayo ng paliwanag. Kung 20% po to 21% ang kinakaltas ng transport network company sa isang ordinaryong driver, maggagasolina pa po yan. Tapos magbaboundary pa po yan. Wala na pong matitira talaga. Pakaunti na po talaga matitira. Sa ganung klaseng dami ng oras na ginugugol sa trabahong ganyan, magkano ang take home? Siguro po, magnineto ka ng mga around 800 to 1,000 pesos. 12 oras yun. 12 oras na yun. Ako po, Diyos ko. Mahigit po. Mahigit 12 oras na po yan. Can you imagine, at lahat pa ng elements, ano? Yes, lahat ng elemento, hagip mo. Correct. Marami ako na-interview ganyan Pag nag-i-story ako ng fuel, maawa ka rin partner. Although may kumikita din naman, June, ng mga mahigit 1,000. In fairness naman, may kumikita na mahigit 1,000 kada araw. Pero definitely more than 8 hours po ang trabaho nila sa labas. Sa kalsada, kawawa po. Ano, June? Hindi lang po kawawa, delikado po sa mga pasahero yan. Delikado rin po sa kalusugan ng driver. Dahil, alam niyo naman po, pag masyadong babad ka na sa yung mata mo, parang nagdadrive ka na lang, parang kang zombie na nagdadrive na lang, wala ka ng diskarte. Pag nagdadrive ka ng almost 12 hours. Kasi kailangan mo, kailangan mo para kumita ka ng sapat para sa pamilya mo. Exactly. Tama, di ba? Tama po. So ano ang suggestion ninyo, June? Kanina pinag-usapan namin ni Dory. Sabi ko, pag nagbigay ka ng tip, huwag mo idan dun sa platform. Abutan mo ng kusa, partner, ng bukal sa loob mo. Tama ba yun, June? Abutan ng tip yung mga ang mga rider at driver ng direkta?
tama po yun. Pero kami po, hindi naman po nangihingi. Bawal po kasi yun. Bawal pala yun? Kasi kusa nga eh. Ako nga eh, kusang loob ako na magbibigay ng tip. Bawal kang manghingi. Correct. Pero kung ako mismo, voluntaryo yung yung customer magbibigay, wala nang wapakels na doon yung mga platform. Kasi kung ikaw naman ang gusto mo lang ay makatulong doon sa rider, bakit naman pipigilan? Pero nililinaw na ni June na bawal. Hindi kayo nanghihingi June ng ganyan. Hindi po sa mga TNVS po talagang hindi po kami nanghihingi ng tip dahil talagang bawal po yun. Mawawala ka po sa platform kapag ni-report ka ng pasahero. Okay. So ang panawagan ninyo ngayon ay kanino nakadirekta? Sino ba ang ahensya ng gobyerno na may poder para aksyonan ang inyong hinaing? Ang LTFRB po ang nagre-regulate sa mga pamasahe ng mga pampublikong sasakyan. Kaya inihiling din po namin sa LTFRB na siguro naman sila rin ang in charge dito sa pag-regulate ng mga komisyon ng transport network companies. Sa amin po, noong December 2022, nag-petition na po kami kay Chairman Guadi sa LTFRB. Pero mukhang nabaliwala po yung aming petisyon at hindi na napansin. Pero sa panahon na to, sa pagtaas ng gasolina, sa pagdami ng sasakyan, sa sobrang traffic, talagang nahihirapan na po talaga ang kita. At panahon na po para i-regulate ito para kahit papano maproteksyonan din yung kita ng mga drivers. Yan. Sana po agaran po sana itong matugunan. Sa tingin ko, mabilis lang naman pag-usapan po ito. 3 lang naman po yung board. Siguro naman madaling desisyonan nito ng LTFRB. Okay. Sana po mapansin. Sige. Maraming salamat. So, kasali dyan yung mga angkas, di ba? Joyride, angkas, Grab, Lala, Move. Mga kasali mga ganyan, di ba? Lahat po ng dumadaan sa booking, pati mga bisikleta, yung mga cyclist na naghahatid ng pagkain, delivery rider, at mga motorcycle taxi, mga four-wheel. Yan, okay. Kaya po, kasama po lahat dito. Okay. At sana po, wag nang humantong sa mga protesta sa kalsada. Kaya po, nakikiusap po kami ulit. At para mapansin at ma-actionan po itong reklamo ng mga riders at drivers. Mabuhay ang mga rider at yung mga TNVS driver. Correct. Thank you, June. Maraming salamat. Maraming salamat sa inyo. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo. Pag hindi pa rin sumagot, bumalik ka dito sa atin. Kalampagin natin ang kalampagin. Yung LTFRB, ha? Correct. Thank you, June. Maraming salamat. Thank you. Mabuhay. Thank you. Nasa linya po natin si Ginoong June De Leon, ang National President po ng grupong Laban TNVS. Yun, no? Sir June, magandang gabi. Live tayo sa Riding in Tandem sa balita, si Henret Glenn po. Hi, sir. Magandang gabi po, Sir Glenn, Sir Henry. Magandang gabi sa inyong lahat ng tagapakinig. Sir June, meron na kayong naunang pahayag na meron kayong ikinakasang nationwide strike. Ano po yung ugat nito po? Bakit kailangan po natin magprotesta po? Una-una, yung kinakasang nationwide strike ay nauna na nga ang Cebu dyan. Mga natin, mga Grab riders natin sa Cebu. At kanina kausap natin yung leader natin dito sa NCR na tuloy na kung itong hindi maaayos ng Grab Philippines ang kanilang mga panukala sistema sa loob ng ilang kumpanya. Dahil hirap na po ang mga unang-una yung mga Grab riders natin sa kanilang mga trabaho ngayon dahil napakahirap po ng biyahe ngayon, umuulan, umaaraw, tapos talagang nagkakasakit na sila at walang benepisyong nakukuha galing sa Grab. Ngayon naman, yung mga four wheels naman, meron silang sinasabi nila na hindi sila nag-increase ng hindi sila mag-i-increase ng kanilang komisyon. Pero sa katotohanan, ito po totoong merong increase. Dahil paliwanag ko lang, Sir Glenn at Sir Henry. Sige po. Merong mga tier po yan, tinatawag na platinum drivers, gold drivers, silver at saka members. Ang platinum drivers po, ito po yung mga 12 to 16 hours na bumabiyahe.
Po, mga babad po ito sa kalsada. Dati po, ang platinum na commission is 14%. Ngayon, pagdating ng December 1, ito ay magiging 17% na. Diyan po tayo, nagkaroon ng issue ngayon, Sir Jun, yung binabanggit po nating dagdag na 2% tandem sa commission. Sa commission. Actually, itong platinum, 3% siya. Pero, merong trick si Grab dito. Meron siyang tinatawag na rebate na 6 pesos per ride. Okay? Pero kung magma-mathematics tayo, for example, sa isang biyahe mo, dito sa South na papuntang Maynila, let's say, 1,000 piso ang pamasahe. So pag 14% ang komisyon ng Grab, ibig sabihin, sa 1,140 pesos ang kanyang komisyon. Tama? Pero, pagdating ng December 1, magiging 170 pesos na siya. Okay? So meron 30 pesos na itinaas. Pero sinasabi nila, meron namang 6 pesos na rebate. Pero pag dispute mo, lugi pa rin ang driver. Sayang naman. Paano lugi, sir? Paano yung 6 pesos na rebate? Paano kayo lugi doon? Ganito kasi tinaas nila ng 3% yung platinum. Okay. Diba? From 14%, 17%. Compute mo yun, sir, sa 1,000 na pamasahe, dapat 140 pesos lang ang kanyang commission. Ngayon, sa December 1, dahil nagtaas sila ng 3% sa platinum, magiging 170 pesos. So may 30 pesos na diferensya. Tapos, ima-minus mo yung, try lang natin kumpitin, i-minus mo yung 6 pesos na rebate, may 24 pesos pa rin silang kita. Buti sana kung yung commission, yung pagdahilan ng commission increase nila para mabigyan ng benepisyo, dagdag benepisyo yung mga driver at bigyan ng mga health benefits, health card, ganyan. Papayag tayo dyan, pero hindi. Dapat po ngayon, hindi dapat magtaas. Dapat kasi, diba? Dapat kasi ngayon, alam mo, tumataas lahat ng gasolina, ang taas ng park. Lahat yung gastos ng mga driver, operator. Wala naman ng gastos transport network company dyan. Sana naman ng kahit pa paano ng kita ngayong Disyembre ang mga drivers natin. Ganito nga, Sir Jun, itong ating mga hinaing po na nabanggit na po ba natin ito sa mga kinaukulan, lalo na po sa LTFRB po? Yes, nung September, nagpunta tayo sa kay Chairman Garafil at naghain tayo ng petisyon para sana i-regulate na, kung inire-regulate ng LTFRB ang pamasahe ng mga public utility vehicle. Sa amin po sana, sabi namin, bakit hindi nyo po dapat i-regulate na rin ang mga transport network company, yung komisyon na kinukuha nila at kahit paano mabigyan ng proteksyon ng mga driver at operator. Pero sa kasamaang palad, nailipat naman si Chairman Garafil, kaya magpa-follow up ulit tayo sa LTFRB na sana ito ay pansinin naman nila dahil imbis na tumaas ang kita ng ating mga driver, talagang bababa dahil sa pagtaas ng commission rate nila. Pero natutuwa po kami dahil sinabi naman si Senator Grace po, sabi naman niya talagang tutulong naman siya dito sa mga usapin na to, na sana kung hindi mapapansin ng LTFRB, mapansin ng ating Senado at ang ating Kongreso. Sir, pass forward ako para ito concern. Ang primary concern kasi kagad dito, tandem, mag-aalala ang pasahero. Totoo yan. Dahil, sa kanila papataw yan. Sila yung tama dito. Sir, ganito, may mga balita na ba tayo, sir, sa loob, sa mga kamiyembro po ninyo? Baka nawawala na ng gana, sir. Pag ganito, hindi na lang ako magmamanayo ng TNBS. Parang jeep yan, tandem. Hindi naalala ko dati, dahil nga hindi pagbigyan yung kanilang petition for fare increase. Ang ginawa ng ibang mga jeepney driver tandem, biro market na lang ng ibang trabaho. May mga ganun na ho ba tayo sa mga miyembro natin, sir? Marami na pong nagsasabi ng ganyan sa atin, no? Kaya ako dyan sa Grab at nagtrabaho na lang sa ganitong kumpanya at nagnegosyo na lang ng iba dahil nga dyan sa nawawalan sila ng gana sa mga transport network companies. So, yan po yung mga sentimiento ng iba. Pero sinasabi naman po ng mga, alam nyo, nakakalungkot nga dahil alam naman natin ng Grab ay may monopoly sa TNBS yan
walang malakas na kalaban niya, kaya malakas ang loob. At alam mo, yung mga naisip ko rin yan maraming matatandang leader ng TNVS, walang pinagkatandaan at tuta pa rin hanggang ngayon. Nagpagamit na lang sila sa Grab para maproteksyonan ng interest ng transport network company na yan. Kaya nalulungkot po kami dyan. Pero sir, to be fair naman with Grab, sir, nag-usap na ba kayo ng maayos ng Grab talaga? Alam nyo, simula nung pandemya, hindi na tayo kinakausap ng Grab. Dahil kung nabalitaan nyo noon, tayo humihingi talaga ng totoong tulong sa Grab, pero sinasabi nila hanggang dyan lang ang maitutulong namin. Diba? Nagbigay ng 3 kilong bigas at saka medical at biogesic na hindi natin alam, may expired pa yung iba. Kaya nalulungkot tayo. Tapos ang sinasabi nilang ayuda nila, yung pautang nila na merong 20% na interest. Yun na yung ayuda nila sa mga driver na hanggang ngayon ako nagbabayad ang mga driver dahil sa utang na yan. Opo, ang binabanggit nyo, Sir John, dun sa usapin naman po ng ating tigil pasada po na binabanggit po natin, kailan po ang balak natin neto, sir? At wala na po bang ibang hakbangin para mapigilan po yung ating binabalak po? Nag-uusap-usap po ngayon siyempre ang TNVS, yung mga cyclists at saka yung mga riders sa Cebu, sa Pampanga, dito sa NCR, yung Iloilo at Cagayan de Oro. Nag-uusap-usap po kami ngayon kung itong kinakasa namin na nationwide na grab off, baka itong darating na before December 15. At titignan natin kung ano yung mga aksyon na gagawin ng LTFRB at ating gobyerno. Sana mag-intervene sila dito para maayos itong problema. At sana ma-regulate naman na talaga lahat ng transport network company tungkol sa commission. Sir, ano yung sinasabi ng Grab before na parang binabanggit nila na makakakuha kayo ng lump sum cash every 2 weeks daw. Depende po sa inyong performance. Paano yun? Hindi ko mag-gets yun. Yan po yung sinasabi ni Grab na yung rebate niya, iipunin niya. Iipunin. At tamsa makukuha ito. Every 2 weeks. Yan po yung sinasabi ni Grab. Pero parang ginigisan nyo lang kami sa sarili namin mantika kung tutubuan yun, ipunin nyo, sana tubuan nyo na rin para makatulong sa mga drivers. Kasi kayo, ang Grab, pag nagpapautang, may tubo Pag nagpapahiram ng pera Ito, pera na ito ng mga drivers at pandagdag na pang araw-araw na pangkain sa kanilang mga bahay. Lungkot naman. But anyway, sige Sir Jun, ipapollow up natin ito. Ito from time to time, mahalaga pag kayo nawala sa kalsada. Lalo magpapasko. Magpapasko pa naman. Anyway, Sir Jun, maraming salamat. Maraming nakikinig sa ating mga TNBS driver ngayon. Mag-ingat kayo lagi, Sir. Good night po. Maraming salamat, Sir Glenn, Sir Henry. Magandang gabi po. Katanda, mga kapuso, si Jun De Leon po yan, ang Pangulo po ng Laban TNVS. Ang dami nakikinig na mga Grab drivers ngayon sa atin. Oo, Tandem. At lalo na nung panahon ng pandemya, Tandem, ang yung mga TNVS driver, Tandem, isa sa malaking naitulong, Tandem Oo nga. Lalo na, bawa may bibiling ka mga pagkain, Tandem, minsan sila na kasama po dito yung tama yung binabanggit ng Tandem, kasama po rito yung mga rider Hindi lang po ito usapin ng yung sasakyan na 4 wheels. Yun nga lang to be fair, yung para lang sa ngalan ng patas na pamamahayag, yun nga po yung sinabi ng Grab, yung itinanong ko po kanina kay Sir Jun, na binabanggit po nila, yung bagong commission scheme daw ito, dinevelop din ito katandem daw ng kanilang mga partner driver. So hindi natin alam ito, So binanggit ho nila na ang programa pong ito ay makakakuha naman daw ng lump sum cash every 2 weeks po. Ang mga driver partner po nila, depende po sa kanilang performance. Bagay na, sinasabi nga nila, kalokohan yun. Kasi para bagang nagtatrabaho naman kami pare-pareho Sinasabi niya pare-pareho, hindi na nga natutulog daw yung iba dyan. Yun ang binabanggit Kasi ibig bang sabihin nito, paramihan na magiging biyahe? Bugbugin mo sarili mo para makakuha ka ng mas malaking pera. Parang ganun, i-overtime mo lang i-overtime. Parang kaya sinasabi niya, ganun din, para kami ginigis sa sariling mantika. Totoo yan, At yung hinihingi nila mga benepisyo, ala daw silang natatanggap, Tandem. So, samantala, Tandem, ang oras. Good day mga kagulong. Sa mga hindi pa po nakapag-onboard, pwede po kayo pumunta dito sa opisina ng InDrive sa tapat po ng GMA 7. Dalhin lamang po ang mga sumusunod na requirements: PA or CPC, Professional Driver's License, PAMI, at NBI clearance. Okay lang po kahit hindi natin dala yung unit natin, basta dala po natin ang ORCR po at make sure meron tayong picture ng unit natin.
Ang gagamiting referral code po ay 9048. Siguraduhin pong hindi expired ang pinapasa nating PA or CPC para pag sinerch po tayo sa portal ng LTFRB ay mabilis po tayong ma-onboard. Kung kumpleto at valid po ang mga pinasa nating requirements, within 1 hour lang po, ma-onboard na po tayo at makakabiyahe. And make sure po kapag nagpunta po kayo dito sa office at nagpa-onboard, ay naka-fill up po kayo netong attestation clause natin. At kapag kayo po ay na-onboard na, pwede po kayong pakabit ng InDrive decals. Kapag nagpakabit po tayo ng InDrive decals sa ating sasakyan, makakatanggap po tayo ng additional 2,000 pesos per month. 3 months contract po ito. Kapag okay naman po yung InDrive decals at patuloy po tayong bumabiyahe, pwede po natin i-renew ang kontrata. Good day mga kagulong! Ngayon po, may katanungan ang isa nating kagulong kung ano raw po ang PAMI. Una po, ang ibig sabihin ng PAMI ay Passenger Accident Management Insurance Agency. Ito po yung gagamitin in case magkaroon po tayo ng aksidente habang bumabiyahe sa TNVS. Ayon po sa nabasa kong article from Automart PH, passengers are entitled to receive 2,000 pesos to 400,000 pesos. So bilang namamasada po, mahalaga pong may PAMI po tayo para po may sasalo ng hospital bills in case po magkaroon po ng aksidente. Requirement po itong PAMI kung gusto nating magpa-onboard at bumiyahe sa kahit na anong TNC. Ang PAMI po ay valid ng 1 taon. Ang kuhanan po ng PAMI ay sa Prima Building, katabi po ng LTFRB, East Avenue, Quezon City. Ang presyo naman po ng PAMI, kung 4-seater ang kukunan natin, ay nasa 2,600 pesos, more or less. Kung 6-seater naman po, nasa bandang 3,200 pesos. Importante, from time to time, chinecheck po natin kung updated at valid po ang ating mga papeles, including PAMI. So yun mga kagulong, no? Hopefully, nasagot ko po ang tanong ni Sir. Kung may katanungan po tayo regarding sa hanap buhay nating TNVS, message nyo lang po ang page na ito, United TNVS Operators, at sasagutin po natin yan. Drive safe po mga kagulong. Ingat. Good evening po. May PA na po ako sa Grab. Pwede din po ba ako sa InDrive? Salamat. Yes po, pwede pong gamitin sa InDrive ang PA na ginamit po sa Grab. Ang PA po kasi ay galing sa LTFRB na pwedeng gamitin sa kahit na anong TNC. Basta po hindi to expired at nasa portal tayo ng LTFRB, makakapag-onboard po tayo sa ibang mga TNC. Kaya mahalaga po, mabantayan po natin ang expiration date nito. At may renew po natin ito 1 month bago po ito ma-expire. Huwag din po tayong maniniwala sa sabi-sabi na kung saan nyo po kinuha yung PA or pre-process ang PA, doon lang po tayo pwede magbiyahe. Kaya huwag po tayong matakot mag-onboard sa ibang TNC para mas maraming options at mas maraming kita. Hindi na natin kailangan mag-alala kung matumal lang isa, may pagbabiyahehan pa tayong iba. Kung nahihirapan po kayo sa pag-onboard sa ibang TNC dahil may kulang or expired po kayong dokumento, pwede po tayong lumapit sa ating opisina sa 308 Cabrera Building 1, Timog Avenue, Quezon City. Bukas po tayo Monday to Friday, 10 a.m. to 5 p.m. Kung may katanungan po tayo regarding sa TNVS, PM nyo lang po ang page na ito. Yun lang po mga kagulong, ride safe po tayo, ingat! Paano po mag-apply sa InDrive? Wala pa po ako CPC or PA. Ano po ang dapat unahin o gawin? Maraming salamat po sa sasagot ng maayos. God bless. Sa mga hindi pa po nakakaalam, ang PA po o tinatawag na Provisional Authority ay ang pansamantalang prangkisa na binibigay sa atin ng LTFRB para makapagbiyahe tayo ng legal sa TNVS. Pwede tayong makakuha ng PA kapag naglabas ng bagong slots ang LTFRB. Sa unit kong to, mga 2.5 months bago lumabas yung PA ko dito. Ang initial requirements po para makakuha ng prangkisa ay ORCR ng sasakyan, government issued IDs tulad ng passport, driver's license, UMID ID, PRC ID at marami pang iba. Basta government issued ID na hindi expired. Makakapag-process po tayo ng PA sa mga TNC companies. Isa na doon ang InDrive. Kapag na-process at kapag available na ang PA, i-message tayo nito, then pwede na tayong mag-onboard para makabiyahe. Habang bumabiyahe ng unit natin,
dapat inaasikaso naman natin ang mga requirements para makakuha ng CPC. Ang CPC naman po ay tinatawag na Certificate of Public Convenience. Yun po yung talagang prangkisa para makabiyahe. Ang validity ng PA ay every 3 months lang. So dapat i-renew natin to sa LTFRB. Then ang CPC naman po ay tumatagal ng 2 taon. So yun po no mga kagulong, hopefully nasagot ko po ang katanungan. Kung may katanungan pa po kayo about sa TNVS, PM nyo lang po itong page at tatry nating sagutin yan. Siyempre, huwag kalimutan i-like and follow ang ating page, United TNVS Operators, at ang Laban TNVS Facebook page. Magkakaroon po tayo ng mga exciting prizes sa mga mag-onboard this month. Drive safe po mga kagulong. Ingat! Mula po sa transport sector, mula sa Laban TNVS at Manibela, maraming salamat po, Senator Bongo. Simula pa nung pandemya, kayo po ang tumutulong sa mga transport sector. Hindi po namin makakalimutan ang tulong ninyo nung nakaraang pandemya. At hanggang ngayon po, may kinakaharap na krisis ang mga transport workers natin, lalo-lalo yung mga jeepney drivers. Maraming salamat po dito sa binigay niyong ayuda galing sa gobyerno at sa serbisyo na parating yung binibigay sa amin. Talagang totoo po na si Senator Bongo ay bisyo niya ang magserbisyo. Muli po, maraming salamat, Senator Bongo, sa inyong ginintuang puso at sa pagtulong sa ating mga kababayan na nahihirapan. Mabuhay po kayo. Today mga kagulong, may katanungan po tayo ngayong araw. May other way po ba para makabiyahe? Yun po kasing kakilala ko, parang nakakabiyahe siya kahit walang PA. So yun mga kagulong, no? Magandang tanong po yan. Mga bago po, ang PA po ay tinatawag na Provisional Authority. Yun po yung prangkisa na kailangan natin ipasa kung gusto natin bumiyahe sa TNVS. Ang PA po, yan po yung pansamantalang prangkisa. Ini-issue po yan ng LTFRB. Ngayon naman po, yung talagang prangkisa po na makukuha natin sa LTFRB ay yung CPC. Yung tinatawag na Certificate of Public Convenience. So yun po mga kagulong, either CPC or PA po ang kailangan natin para makapagbiyahe sa TNVS, particularly sa InDrive. Wala na pong ibang way, kailangan po muna natin magkaroon ng prangkisa. Ito po ay para legit tayong tumatakbo at hindi tayo tawaging kolorum. Kaya po kung gusto nating makapag-onboard at makabiyahe sa InDrive, kailangan po muna natin kumuha ng PA or CPC. So yun mga kagulong, no? Hopefully nakatulong po itong sagot ko na to. Kung may katanungan pa po, message nyo lang po itong page na ito. PM lang din po kayo kung kailangan nyo ng assistance sa onboarding. Pwede rin po kayo bumisita sa ating opisina located sa 308 Cabrera Building 1, Timog Avenue, Quezon City. Drive safe mga kagulong. Ingat! May nakapagsabi po sa akin na pwede pong magbiyahe sa InDrive kahit wala pa pong franchise LTFRB. Salamat po sa sasagot. Ang kasagutan ko po dyan ma'am is dapat po may prangkisa po muna tayo bago po tayo makabiyahe. Hindi lang po sa InDrive, pati na rin po sa ibang TNC, kailangan po natin ng prangkisa. Kasi pag nahuli po kayo ng LTFRB na wala po tayong prangkisa, bibigyan po kayo ng malaking fine at may impound pa po ang inyong sasakyan. Magandang sumunod po tayo sa panuntunan ng LTFRB at sumunod sa tamang proseso para wala po tayong maging problema at tuloy-tuloy po ang pagbiyahe natin. Kung may katanungan po tayo regarding sa tamang proseso ng paglalakad ng prangkisa sa TNVS, pwede nyo po kayo PM sa aking Facebook account, JP Barbieto. Pwede rin po kayong bumisita sa ating opisina located sa 308 Cabrera Building 1, Timog Avenue, Quezon City. Bukas po tayo Monday to Friday, 10 a.m. to 5:30 p.m. So wag po tayong bumiyahe ng kolorum, sundin po natin ang tamang proseso para hindi sumakit ang ulo.
Ride safe mga kagulong, ingat. Good day mga kagulong. So may katanungan po nga sa nating kagulong kung pwede daw ba ang 2 drivers sa isang car para salitan. Ang kasagutan po natin dyan is yes, pwede po. Kung onboarded na po ang inyong sasakyan at magdadagdag na lang po kayo ng driver, ito po ang mga requirements. ORCR ng inyong sasakyan, PA or CPC mula sa LTFRB, Professional Driver's License, PAMI o tinatawag na Passenger Insurance, at NBI or Police Clearance. Download lamang ang InDrive app, pumunta sa driver panel, and i-upload ang mga requirements na yan. Maghintay lamang po ng 24 to 48 hours bago tayo ma-activate. Make sure po na hindi expired ang ina-upload ng mga dokumento. Kung kailangan po natin ng assistance o tulong sa pag-onboard ng driver or pag-onboard po mismo ng ating sasakyan, punta lamang po tayo sa ating opisina, 308 Cabrera Building 1, Timog Avenue, Quezon City. Maganda at magpa-onboard na tayo bago mag-December kasi may mga ibibigay na exciting prizes ang InDrive. Bawat biyahe ay makakaroon tayo ng points na magiging raffle entry. Kagulong, pwede tayong manalo ng appliances, gadgets, motor, at insurance sa December. So ano pang hinihintay natin mga kagulong? Mag-onboard na at magbiyahe na sa InDrive. Drive safe mga kagulong, ingat! Kagulong, gusto mo bang kumita ng additional 2,000 pesos per month? Napakadali lang nito, sasabay lang natin sa ating pagmamaneho. Kung sagot mo ay oo, tara at pakabit na ng InDrive decals. Maliban sa 2,000 pesos per month, makakatanggap ka ng 500 pesos upon installation. 3 months contract ito. Kung maayos naman ang ating pagmamaneho at hindi natatanggal ang sticker, pwede natin itong i-renew. Kung interesado, pwede mong kontakin ang number sa baba. Ang mga requirements pala nito ay ORCR, PA or CPC, Professional Driver's License, at dapat tumatakbo ang ating unit sa InDrive. Shoutout po sa OnGo, sila po ang partner agency natin dito. So yun po no, magandang dagdag income sa atin to mga kagulong. Drive safe po tayo, ingat! Kaya po natin naimbitahan si Diwata dito kasi kagandahan po, nagpasok po siya ng unit sa TNVS. Ang tanong ko naman po ngayon, sa dami po ng industry na pwedeng pasukin, bakit po TNVS ang naisipan niyo? Base kasi sa experience ko no, bilang isang vendor, so halos kadamihan, lalong-lalo na nag-umpisa pa lang ako. Ang mga customer ka talaga, mga riders, mga motorista, mga ganyan. So ngayon, naisip ko yan dati na gusto ko rin siya, yung ako mismo personally, yung ganyan din yung trabaho. Sabi ko nga, pag nagkapera ako, bibili talaga ako ng sasakyan at gusto ko rin yan. Super ngayon kasi video busy ako, kaya ang ginawa ko, may driver po. Yes, meron muna tayong driver, tapos ipasok muna natin dyan. Pero plano ko kasi yan noon pa, so yun. Kailan po ba kayo nag-start sa TNVS? Bago lang din. Mas maganda na rin yung marami kang pinagkakakitaan, hindi lang pares. Actually, marami pa nga akong plano, pera lang yung wala. Marami akong business na gustong gawin, ipasok. Pero syempre, di ba, kasalarangan kasi na ng negosyo, kailangan talaga mayroon kang at least puhunan. Tama. So, yun. Po ang tumatakbo nyo ngayon sa... Ay, wag mo nang tanong ko ilang unit, basta mayroon na. Confidential na yon. Okay, sorry. Basta mayroon na. Ito naman po, iba naman po. Tingin po sana ako ng tips kung paano, kung ano, nagsisimula pa lang ako bilang isang negosyante. Ano pong mabibigay niyong tips? Ang mabibigay kong tips sa lahat ng negosyante, no? Kasi pag pinasok mo kasing larangan ng business, base na rin ito sa mga karanasan ko, hindi pwede na mag-expect ka kaagad ng kita. Kailangan ready ka sa lahat ng bagay. Kasi ang negosyo kasi talaga, pag hindi ka sunerte, yung may time na malulugi ka. Pero sa pagkalugi mo, dapat maging positive ka lang. So bumangon ka ulit, mas lalo mo pang galingan. Kasi ako ilang beses na ako bumagsak din pagdating sa negosyo bago ako naging, hindi pa naman masabi na successful, bago akong maging medyo tumaas na ng konti o makilala. So marami na talagang pagkakataon na bumagsak din ako at saka may mga time pa nga na gusto ko nang sumuko, pero hindi yan. Kasi pag sumuko ka, hindi mo makakamit yung mga pangarap mo sa buhay pag sinukuan mo na. Kaya laban lang dapat. Kasi pag hindi pa para sa iyo yung panahon, hindi pa para sa iyo, hintayin mo yung tamang panahon na ayon din sa iyo yung panahon, yung para sa iyo. So yun lang ang tip ko sa mga lahat ng gusto mag-business at yung mga gustong pasukin yung negosyo. Sa ano naman po, yung mga naging failure nyo before, pwede po malaman ano yung mga klase ng negosyo ang trinay nyo dati? Ang mga negosyo lang naman na trinay ko, ito pa lang. Yung mga tindahan lang na hindi pagkain. Naman pagkain, tapos yun nga. Pero yun nga, hindi kasi
lahat ng panahon kikita ka. May mga time lalo na pag dumadaan ka sa mga clearing, to the point talaga na minsan pag nakliringan ka, natanga yung mga paninda mo, mag-iisip ka kasi kung inutang mo lang yung puhunan mo, hindi mo na alam kung paano ka ulit mag-uumpisa. Kasi pag may utang ka, tapos gusto mo ulit magsimula, hindi ka pa utangin ng taong inutangan mo kasi meron ka pang utang na hindi mo babayaran. So kailangan talaga, galingan mo din sa pag-discarte. So ganun yung ginawa ko. Sa tingin niyo po, anong naging main secret ingredient? Bakit pumatok po ang Diwata Pares? Actually, sabi ko nga, 2019, nagparisa na talaga ako, may business ako ng Pares. Hindi ako sunerte noon, dumating sa point na wala na ako sa Pasay, nag-Quezon City ako, tapos balik ulit ng Pasay. Sa tingin ko ang pinaka main point talaga kung bakit nakilala si Diwata Pares, ayun po yung nag-create ako ng under rice, tapos mababang presyo na pangmasa, tapos may free soft drinks at may libreng sabaw. Doon talaga ako nakilala. At hindi nyo makakaila, pinilahan talaga ako nung... Hanggang ngayon, marami na akong customer. Dahil nga doon sa okay naman yung pagkain ko, hindi ko naman sinasabi na napakasarap, pero yung affordable na pangmasa talaga, so doon talaga ako tinangkilik ng tao. Sa pagdating naman po sa media, sa pagbablog, napansin ko po kasi minsan, lalo na pag sumisikat tayo, may mga bashers tayo, no? Anong magandang way para ma-handle natin sila? Alam mo, ako kasi didma ko sa lahat ng basher kasi think positive kasi akong tao. Pag negative kayo ko sa'yo. So, hindi natin mapapitch yung mga tao kung anong gusto nila. Basta ako, sa sarili ko lang pananaw, wala akong pakialam sa basher as long as na hindi ako nang agrabyado, as long as nakakatulong ako, as long as na wala akong ginagawang masama, didma ko sa lahat ng basher. Negative man sila, wala akong pakialam. Basta ang alam ko, gumagawa ko ng tama para sa sarili ko, para sa pamilya ko at sa kinabukasan ko. Thank you po. Meron hindi pa tayo tapos. Ay, sige po. O sige pa. Tanungin mo pa ako, nakulangan ako. Sige po. Ito po, pinawisan ako, ang init pala rito, nabilad ako. Meron mong katanungan sa nating watcher, si Consi Leonardo Jun de Leon. Meron po bang jowa si Diwata? Actually, sa ngayon, marami. Bakit gusto mo rin maging jowa kita? Gusto mo bang dumagdag? Charing lang, joke lang. Pinawisan ako. Wala lang tanong? Naku, nabitin naman ako. Charing lang. Sa mga viewers natin dyan, pwede po tayong magtanong or magpa-shoutout dito kay Diwata. Yan lang, shoutout sa lahat ng viewers natin online. Mabuhay po tayong lahat. Enjoy lang natin yung buhay. Alam nyo kung bakit? Mas masarap kasi... i-enjoy lang yung buhay, no? Mas masarap mabuhay pag lagi kang masaya kaysa nabubuhay ka ng puro kapuot ng galit. So, ang sarap kasing tumawa ng tumawa, yung think positive ka lang kaysa naman. Alam mo, lahat naman kasi ng tao may problema, pero dapat lang talaga enjoy lang natin yung buhay kasi sabi nga nila, maiksi lang yung buhay, kailangan natin i-enjoy. So, good luck everyone and shout out sa lahat ng viewers natin. Maraming salamat. This is Diwata Pares. At nagsasabing mabuhay tayong lahat. Ingat. Okay, nandito po tayo ngayon sa office po ng Laban TNVS. Bali, kasama po natin si Sir. Si Erwin Cabiscuelas. Taga saan po, Sir? Taga Taguig City po. Ano pong dati niyong work bago po kayo naging drive? Sa Lalamo po, Sir. So, bakit po kayo lumipat sa in-drive from Lalamo? Nabalita ko po kasi na mas maganda pong kitaan sa in-drive. At mas maganda daw pong bumiyahe sa in-drive. Gano'n na po kayo katagal bumabiyahe sa in-drive? Bali, 2 months pa lang po. 2 months. Magkano na po kinita nyo simula October po, then ngayong November naman po? Bali... Pakita po ni Sir yung kinita niya. Ito po yung kinita ko ng November. Tapos, ito lang po yung last month na ito. Ayan. Sige sir, rapid niyo po para makita ng viewers natin yan. Last October po yan. Then yung November naman po. Yan, November naman po ito. So yan, di po edit yan, makakagulong ha. Yan po. So yung sakita mong yan sir, ilang oras po kayo bumabiyahe dyan? Bali 12 hours po. 12 hours. Anong kotse po ang ginagamit niyo sir? Mitsubishi Mirage G4 po. Sa ganyang klase ng kita sir, laki nung kita niyo lalo na nung October, no? Umabot po ng 81,000. Ano pong mapapayo niyo sa mga pagulong natin ngayon na bumabiyahe, pati sa mga bagong pagulong po na gustong kumita ng ganyan kalaki sa in-drive? Masasabi ko lang po sa mga kagulong biyahe lang po ng biyahe at huwag pong mamili. Accept lang po ng accept para makarami po ng biyahe. Okay, sige. Sir, shoutout po kayo sa mga kagulong natin or kamag-anak po. Shoutout niya po pala sa mga anak ko. Sana po mag-aaral lang po sila ng mabuti at magpakabay. At sa mga kagulong po,
biyahe lang po ng biyahe at ingat po sa biyahe. God bless. Yun lang po sir, thank you po. Thank you so much po. Okay, so mga kagulong, nandito po tayo ngayon sa InDrive office. Kasama po natin si Sir Guido Montemora. Alam niyo po ba mga kagulong, ang ganda po ng ginawa ni Sir? Kwento niyo nga sir. May pinick up ako na passenger from Marikina going to Antipolo, and then I thought it's okay kasi nagsabi ako ng gamit baka may naiwan na isip. So without knowing, meron pa pala na hulog doon sa pinakailalim kaya hindi ganang makikita. Black yata yung kulay. And then after 2 days, nag-message sa akin na after 2 days. Sorry sir, napuputulin kita. Buti sir, 2 days. Siyempre, umuwi ka, bumabasa ka, hindi mo binyahe. Hindi ko. Okay. Ako din. So, nag-message sa akin and then binirify ko rin, kinag-clarify ko kung sino siya at ano yung sabi niya na walang pera o ano mga ganyan. Sabi ko, sabihin mo yung pangalan mo, kung sino ka. Kasi nandun sa ID, no? So, yun nga. And then, after ng chinek ko, nandun talaga. Tugma doon. So, dali-dali din ako tumawag ko sa office na yung policy natin kailangan ito yung turnover. Actually, the passenger asked me to send sa kanya directly. Pero sabi ko, ang SOP namin, policy dito sa office talaga. Protection at saka for the record. Tama. Yun na lang. And then, yun na lang, bumiyahe ako from Montalban, papunta dito. Kumbaga, sinadya pa. Para ma-return yung wallet. Kasi kung ano man, may gamit man o lumang bagay, yung pangalan ng mahalaga din. Correct. Yun ang iningatan natin, pangalan ng company natin. Baka makasira, mahirap. Gano'n na po kayo katagal na TNVS driver, sir? Actually, in drive, coming to second month pa lang. Months pa. Pero before po, TNVS driver pa rin na rin po kayo ng ibang app? Actually, just recently lang ako from Malaysia ako. Malaysia. Kapalang galing yung mag-English, sir? Hindi naman. Malaysian ako. Malaysian citizen din ako. So, sumubok kasi there's no place like home sa pamilya. Galing sir, so OFW pala kayo, sir? OFW. Married to Malaysia. Okay, galing. So sumubok dito and then nakita ko ang magandang opportunity ng InDrive. So, ay grabe. Yung income po natin sa abroad, sir, sa Malaysia is kahit paano, kayang mapantayan ng income dito lang using InDrive app. Okay man. Tagaan lang talaga naman kahit sa anumang aspeto ng trabaho. Sipag at syaga, diskarte. Salamat sa Panginoon din, salamat din sa passenger. Salamat din po sa inyo, sir. So, may token po si InDrive na ibibigay para sa inyo at ang laban PNVS. Yeah, thank you so much po sa company na. Thank you, sir. Salamat. Drive safe po.